nga iya ni David, simpre, dako siya granggo mga kaigsuunan alang sa pagpangatugdanan. Ug dayon nagingon dinhi sa sinulat Ellen White nagapadayon. Were his hopes to be disappointed? Judas has not decided that Jesus was not a son of God. Wala gyud siya magatuo nga si Jesus dili anak sa Dios. Apang nang kanuna niyang gipangutana, ngano man gyud nga di man ipakita ang iyang gahom panahon nga sila gidaog-daog. Mao ni ang kanunay pangutana ni Judas. Kung tanawa idson, sa nagpakaon sa 5,000, si Judas na si Ellen White nag-distribute sa mga pagkaon. Ug sa diha nga iyang nakita mga kaigsunan nga kini nga gahom magamit kini sa pagtukod og ginharian dinhi sa yuta. Igsoon, nabutaan si Judas. Wa siya magkakita sa planos kaluwasan kay nga nakita ang ginharian nga literal kay mulingkod siya sa tuong kamot sa atong Ginoo. Sa diyang mga tao nalipay na nga namaligrohan nga nagkaon sila gikan mas pipila ka tinapay pila ka mga isda. Nag-take advantage si Judas nini. Og nangampanya siya sa mga tao nga ato na ning ideklarar na siya mo'y hari. Tanawan niyo igsoon ng sinulat ni Ellen White. Siya mo'y nagpasiugda sa mga tao. Sina ato nang ideklarar nga siya mahimo na itong hari. Taas ang iyang handom apan mapait ang iyang kapakyasan. Direta, si Ellen White yapon. Sa diha nga ang sapian nga batanon, magtutudlo sa akong buhaton aron ako makasulod sa ginan sa mga langit. Ingon ang Ginoo batay ang sugo, magtutudlo ako ng gibatayan. Niyo si Ginoong Jesus, muli ka, ibaligya ang imong kabtangan o ang halin ihatag sa mga kabus. Kinigsuon, tanawan ninyo sa sinulat Ellen White. Judas was displeased. Nga naman yun nga mo nang gitubag ni Jesus. Dako ni nga sayop. Kay unta kung kinipa nga klase nga mga tao, nga mga sapian, mahimong sumusunod ni Jesus, dakog tabang kini sa buluhaton. Matod pa ni Judas. Kung gitugutan lang matod pa ni Judas nga ako magtambag ni Jesus, ako mo tambag yun nga kini nga tao nga sapian, makatabang kini sa gamay natong iglesia nga nagatubo. Ang iyang prinsipyo lahi kay kang Ginoong Hesus. Apan iyang gibati nga mas wise siya kang Kristo. Kay ngano man nga wa man dawata katong sapian nga tao, nga unta makatabang man kato sa buluhaton. Ari na po ta sa lain nga hitabo. Juan 12:3. Si Mary nagbuo sa mahalon nga pahumot, spikenard. Igsoon makato mong Israel palit mo na nga perfume, spikenard. Humot kayo. Mahal. Ugon niya samtang nga lisbo ang kahumot sa panimalay. Sa pahumot. Nga gidigo, gibubo kang Ginoong Hesus ni Mary. Tanawa unsay tubag ni Judas. Ingon ni Judas. Giusik-usikan kini nga pahumot. Kung gibaligya lang ang tag 300 pence o gihatag sa mga kabos, tanawa, mayo po yung plano. Apan sa giingon ni Apostol Juan, iya kining gisulti. Apan dili tungod kay siya may kabalaka sa mga kabos. Apan tungod kay siya kawatan, kay siya manggod mo'y nagtipig sa panudlanan sa mga apostoles nga kanunay iyang ginakuha hinay-hinay. Si Ellen White again, Judas had naturally a strong love for money. That is avaricious. Super ang gugma ni Judas sa kwarta. Og ang iyang binuhatan sa pagkuha o gidagmay sa salapi, ang iyang hunahuna
nga total naghago mapud siya. He had fostered the evil spirit of avarice until it became the ruling motive of his life. Si Ellen White nagingon na si Judas was an avarice apostle. He had fostered the evil spirit of avarice until it had become a ruling motive of his life. Hangtod mo na'y nagapalihok sa iyong handom sa kinabuhi ang kadalo sa salapi. Ang gugma sa salapi, natabunan ang gugma ni Kristo. Busa na himo siyang ulipon na ini nga bisyo nga gihatag sa yawa na mo hinungdan nga kini nagadulot ang sala sa iyang kinabuhi. Apan si Judas wala gyud moabot sa punto nga iyang isurrender ang iyang kagalingon. Wala niya isurrender ang iyang yutanon nga mga ambisyon. Ibabaw sa paghigugma sa salapi. Sa diha ngayang gidawat, ang pagkatinunan ni Jesus, wala niya dadang ang kinabuhi, nga mohaum sa hulmahan sa kinabuhi ni Jesus. Nagpabilin gihapon siya sa iyang kaugalingon nga mga panghuna-huna, ug iyang kanunay nakita, nga kining iyang mga kaubanan dili mao ang mga plano. Taas ang pagtanaw ni Judas yung kaugalingon. Ellen White Nation. Judas was highly regarded by the disciples. Ang iyang mga kaubanan ng mga tinunan, taas ang pagtanaw kang Judas. May dako nga influensya sa iyang mga kaubanan. O ang iyang hunahuna mga kaigsunan, kanunay mo patigbabaw. Ug iyang nakita nga ang iyang mga kaubanan pulos way nada ang ilang mga plano sa pagpauswag sa bulaton. Both sides soon, nining tanan nga abilidad ni Judas, yung gitanaw niyang kaugalingon. Gusto na kong basahin verbatimly. Thus Judas summed up all the disciples and flattered himself that the church would often be brought to perplexity and embarrassment if it were not for his ability as a manager. Ingon ni Judas, kung dili ako mao'y nagunit sa kwarta, dugay ra nahagba kining atong kalihukan. Kay kanang inyong maplano pulos di mayo. Kita mo na igsoon? Kita mo na? Giisip ni Judas, siya ra gyud mo'y pinakamayo. O di siya matupngan. Siya pagtanaw-tanaw mga kaigsunan, siya kanunay nagrepresentar sa buhat nga ilang gidumala. Unya mga kaigsunan, niining gamay nga pundok nga gidumala ni Judas ang financial. Maghahatag man usab siya para sa kabus. Ug niadtong panahon na sa Passover, sa Last Supper ang Santa Cena ni Jesus, sa naglingkod na ang mga tinunan para makigsalo na sa pagkaon sa tinapay o sa maong duga sa paras. Makita na to sa Juan 13:27 na yun. Ang imong buluhaton buhatan na karon, dalia. Nagunoon ang mga tinunan na si Judas magpalit og mga pagkaon para sa mga kabos. Kay Passover tinghatag kato sa mga kabos. Parang gingon ni Jesus, ang imong bulhaton buhatan na karon pagdali, ang imong pagtraidor kanako buhatan na. Soon si Judas, kung atong isumada mga kaigsunan, ang tentasyon sa salapi nagapadayon. O iyang itanaw mga kaigsunan, nga kung mukuot man siya sa panudlanan, matod pa ni Judas, ang ngayon po kumukuot, kay naghago man sa bako. Tanaw na. Often he did a little service for Christ, or devoted time to religious purposes. He paid himself out of his meager fund. In his own eyes, this pretext served to excuse his action. But in God's sight,
He was a thief. Siya ra pud mo ay magmaumao. Kuha kwarta sa panudlanan, mayon siya naghago man pud ko. Para niya, ang ngayon siya mo kuha kwarta kay naghago siya. Apan alang kag Ginoo siya kawatan. Adto na tas pagtraidor ni Judas. Sa Mateo 26:14-16, si Judas miadto na sa labahong saserdote. Og nagingon sa mingon hatag kanako kung akong itudlo kaninyo ang akong agalon. Og nagkasabot sila na si Judas suhulan og 30 pieces of silver. Kung pila ang kantidad karon, mas dako igsoon kay kinabuhi mo yang gibaligya. Busa si Judas mga kaigsunan, wala magtuo nga si Jesus musubmitar sa diya nga siya dakpon. Nagtuog siya nga mo-resist kini siya. Iyan ang gituyo aron si Jesus mapugos pagpakita siyang gahom. Ugon niya kung siya mapugos pagpakita gahom o kining mga tao nga nagpaspala kaniya, iya kining pildihon, dako siya grol. Kay siya man mo nagparisto kang Jesus. Og unya kay dako ba siya grol, kung si Jesus magpatindo na ginarian, luyo-luyo gyud siya mga kaigsunan. Mao ni ang sulat sa sinulat ni Ellen White. Nagpadayon. Ang tuyo din ni Judas, nga gibaligya ni si Jesus, aron testingan si Jesus siyang gahom. Kay kung siya misaya pa, kini mga tao nga nagpalibot kaniya, mualsada kini, murali kini, magdemonstrate kini, ug mapugos ang mga tao nga i-recognize si Jesus, ug sa diha nga siya mo'y ma-recognize na, nga hari, nining yuta, dakog ranggo siya igsoon. Pagkalalum ang sinulat ni Ellen White, makitungod sa kinabuhi ni Judas. This would forever settle many minds that were now in uncertainty. Judas would have credit of having placed the king on David's throne. Kung niya nga pamaagi, nga mapugos Ginoo nga mo deklara na sa mo'y hari, credit ka na kaniya kay siya mo'y nagparisto mga kaigsunan. Ug unya, kumutindog na si Ginoo sa ginharian ni David, mulingkod na si Judas, ingon niya, dako siya granggo. Og nakita ni Judas ang nagdakop ni Ginoo. Gigapos din hina ang iyang katingala. Nagpagapos mas Ginoo. Wa magyud mo kisi-kisi, wa magyud mo sukol. Gidala ngadto sa hukmanan mga kaigsunan. Dito na nagsugod na ang frustration ni Judas. Nga ang iyang toyo nga ipadakop aron mong sukol si Jesus. Apan karon iyang nakita, wa gyud mo sukol, nagpagapos gyud. Ug matag panahon nga motanaw siya sa mga kaaway ni Ginoo. Nagalingkod na gyud si Jesus, wa gyud imik. Wala. Giabusahan, wagin mo tingog. Gilaparo, wagin mo sukol. Ingon ni Judas, sipyat ning akong plano na. Kaya ang plano ni Judas, mag-traidor siya, aron inigdakop mo sukol si Jesus, mga kaigsunan. Nakita niya nga wagin mo sukol. Sa ato pagsinunod napaltos ang iyang mga plano. Sa Mateo 27, versikulo 3, nibalik siya sa templo. Giuli niya ang kwarta, mga kaigsunan. Giuli niya ang salapi. Apan ang mga saserdote wala mudawat. Blood money ka na, di may mudawat yan na. Gilabay ni Judas ang salapi. O na yung mga saserdote, o sige, di na ito na igasto. Tipunan lang na ipalit ng tugluti para simenteryo sa mga langyaw. So, niya na ang kahimtang ni Judas. Ang iyang plano nga pasukulon si Ginoo, mo nga iyang iparisto, napakyasa kay si Ginoo, wa gyud mo sukol. Nagprayon si Ellen White, chapter 76 gyapon. Ang taas nga porma ni Judas karon nakita
nga niliot ngadto sa mga panon. Dagway niya luspad. Hugo kayo ang iyang lawas. Ang iyang singot na nga tagak. Ni padayon siya ngadto sa hukmanan. Ugo niya sa tubangan sa labaw nga saserdote. Gihatag niya ang salapi ngayang nadawat sa pag-traidor niya kag Hesus. Tanaw ang description ni Ellen White. Gusto na ko basahon. Eagerly grasping the robe of Caiaphas, he implored him to release Jesus, declaring that he had done nothing worthy of death. Caiaphas angrily shook him off, but was confused and knew not what to say. Ingon Ellen White, niadto si Judas sa tubangan ni Caiaphas ang high priest. Gigunitan ang kupo sa labawong saserdote. O naghangyo, palihog! Buhiin ninyo si Jesus, kawa na siya sala. Dili siya angay sa kamatayon. Apan gitulod siya ni Caiaphas. Naglibog si Judas. Unsa ang iyang pagabuhaton. Bisinggit siya sa makusog. Mateo 27, versikulo 4. I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. Nakasala ako. Kaya akong gitraidoran ang inosente nga dugo. Apan ang tubag sa mga saserdote, wa milabot ana. Humana ang atong kasabutan. Karon mga kaigsunan, Judas, mihapa sa kila ni Hesus nga nag-angkon nga siya anak sa Dios. Nagahangyo nga unta siya luwason ni ini nga kamatayon. Apan ang manluluwas, wa gyud magbadlong ni ining nagtraidor. Kay nasayod siya nga ang pagbasol ni Judas. Dili tungod siyang sala, apan nagbasol siya nga ang plano na pasukulon si Jesus, napakya siya siyang plano. Wala siya maghinulsol sa tinudanay. Busa si Hesus nagatanaw kang Judas uban sa kaluoy. Pagkanugon kini nga tao. Balik kita igsoon sa napakya sa plano ni Judas. Yang gilabay ang salapi sa templo, mga kaigsunan. Og ang makasubo na gingon. Og milakaw siya palayo sa templo og naghikog sa iyang kaugalingon. Pagkawalay pulos nga kamatayon, mga kaigsunan. Dugay nga panahon na kiguban ni Hesus ang katapusan, naghikog, mga kaigsunan. Naghikog. Napakyas man yun, akong balikon, kay ron ato ni masabtan. Nagtraidor si Judas kay gusto niya pasukulon panahon nga siya i-aristo. Apa sa diya nga i-aristo, wag mo sukol. Kaya nga una-una kumusukol, mapugos si Hesus pagpatindog siyang ginharian sa trono ni David. O mahimo siyang luyo-luyo ni Jesus. Pakya siya ni ini. Mahinungdan nga naghikog siya, mga kaigsunan. O mga kaigsunan, ang tanan niyang gihangyo nga buhian si Hesus, wala pamatiya. Makaluloy ang iyang kahimtang. Ug unya naging si Ellen White, he felt that he could not live to see Jesus crucified, and in despair went out and hanged himself. Moday nga nihawa siya dito, kaya di siya makaako magtanaw kag Hesus. Magtanaw nga siya ilansang sa krus. Sumadata, alas pagtapos. Taas ug barog si Judas. I think siya mo'y taas sa tanan nilang mga apostoles. O maayo siya mo dumala sa paninapi. He's a good financial manager. Ginatanaw siya ang mga kaubanan kay malantip siya og mga plano. May pribilehiyo nga nakiguban kay Hesus, naminaw ni Hesus, nakasaksi sa mga milagro. Apan kining tanan, nisangko sa pagbitay niya sa kahoy. Igsoon, dili ni mo isyu nga maglalis kita
kung maluwas ba si Judas o dili. Kay mo yung mga tao, walay Judas, walay kamatayan ng Ginsus. Wa tay labot yan nagmaluwas ba dili. Apan, sulayan ko na to, pag-istorya. Ako, muuyon. Nga kung walay nag-tridor, walay Jesus nga madako. Tinood ka na igsoon. Ugon niya, si Judas muhaom gayud sa mga tagna. Muna, mo yung ta, nganong basul mo na to si Judas nga gitagna naman daan, tanawa. Salmo 41, versikulo 10, lagingon. Nga ang iyang kaubanan, ang iyang sinaligan, siya nga ni kaon kauban sa tinapay, maurusab ang mag-tridor kaniya. Gitagna na. Gitagna sa mga kaigsunan. Nga kining pinagkasuod, but it is you, a person of my own rank, my compatriot, my confidant, moray mo, tridor kaniya. Salmo 55, versikulo 13. Nihaong yun, igsoon. Unsa pa? Sa Sikaraya, chapter 12, 11-12, gitagna nga si Jesus, ibaligyaw, 30 ka silver mga kaigsunan, natuman. Mga tagna sa Salmo o Sikaraya, mihaom sa katumanan ni Judas. Apanigsoon, ayaw kalimot. Wala gitagna nga mag-tridor, maghikog. Sa ato paigsoon, ang pagbaligya sa 30 kasalapi, katumanan sa tagna. Nga ang usa sa mga suod sa iyang palibot, nga mausab ang mag-tridor, natuman. Apan wala gitagna nga ang nag-tridor maghikog. So katong paghikog mga kaigsuunan, dili to apil sa tagna. Iya ra kadto. Muna gingon karon sa panahon sa politika, pag humag bla 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 sa maong commentator para sa usa ka kandidato, moingon dayon ang management katong inyong nadungog, iya lamang kadto sa tigpamaba o walay labot kining maong istasyon. Walay labot sa tagna ang kamatayon ni Judas. Ang gitagna lamang ang 30 kasalapi. Ang gitagna lamang nga suod ra mo'y mo tridor kaniya. Apan wa gitagna nga siya maghikog mga kaigsunan. Ang kamatayon nga walay paglaom. Ang kamatayon nga walay pulos mga kaigsunan. Ginatulod tungod sa kakug sa salapi ni Judas. Kay gusto siya mahimong luyo-luyo na Ginisus kung makalingkod siya sa trono ni David mga kaigsunan. Judas was avaricious. Hakog sa salapi. Hakog sa kabtangan. Ugiuhaw sa pangkatungdanan. Mauni ang naghatod kang Judas, mga kaigsunan. Igsoon, kining kalibutan nga atong gipuy-an, pulos lamang kita lumalabay. Kung adunay atong paghigugma sa lapi, kini mo'y makalaglag sa atong kinabuhi. May mga tao karon nga walay tulog basta lang makatrabaho. Double time, di lang kay double, triple pag yun. Para lang yun. Makaangkon og daghang salapi. Maglisod gani panghatag sa isig katao kay gusto na kumkumon ang salapi. Di gani mo gasto para siyang kayo kay gusto salapi mo'y tipigan. Maghatod ka na sa atong kalaglagan. Sa pagsumada, si Judas, 30 pieces of silver is immaterial. He's not after the 30 pieces of silver. Apan ang iyang pagtraidor, dili siya nag-aapas na atong 30 kasalapi. Ang iyang pagtraidor, kay gusto niya nga idakop kang Jesus, musukol si Jesus, mupakitag milagro, ug gunya mo deklarar
nga siya mo'y hari sa trono ni David. Kay kung makalingkod na si Jesus nga hari sa trono ni David, si Judas dako mag-roll. Siya man yun mo nagpadakop. Busa, mahimo siyang luyo-luyo ni Jesus. Mao na ang kauhaw sa gahom. Mao na ang kauhaw sa kadungkanan. Mao kini ang nagadudod sa kinabuhi ni Judas. Judas, the Average. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa mga kasinitayan sa mga tao na nakasaksi sa imong kamatayon. Usa niini makasusubo ang kinabuhi ni Judas. Karon nakabaton kami og leksyon nga kining mga kabtangan lumalabay. Kining salapi alang kini sa kaayuhan sa usa ug alang sa kaayuhan sa uban. Apan wad-a ang among kadalo ug kahakob nga usahay malimot kami sa kaayuhan sa among isip katawo. Tabu niya ang among pagkahakog ug pagkadalo ug ipatigbabaw ang kinabuhi nga maluluyon, matinabangon ug labaw sa tanan mainunong diha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.